Mahigit pa sa 6 na metro ang taas ng tubig baha sa maraming lugar sa Guangxi at Zhejiang Province sa China matapos manalasa ang Typhoon Maisak. Nagmistulan ng dagat ang mga syudad sa mga nasabing probinsya. Sa videong ito ng isang rescue worker, kalibel na ng traffic light sa kalsada ang taas ng tubig. 给你们看一下，这是之前那个红绿灯啊，这是红绿灯。红绿灯就这么多了，你说这个水有多深？ Batay sa ulat, nasa 29 na ilog at 36 na dam ang umapaw na dahilan ng matinding pagbaha. Dahil sa tindi ng pinsala, maraming lugar ang imposibleng maabot ng pangkaraniwang sasakyan, kaya't gumagamit ngayon ng malalaking drones upang maghatid ng mga ayuda sa mga komunidad at paglikas ng mga tao. Bukod sa drones, mayroong makabagong gamit ang Chinese military na water rescue carrier na kahalintulad ng balsa. Ayon kay Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning, ang mga metal floating bridge ay tuturing na real-life transformers dahil sa disenyo at estilo nito na kayang lumutang at maglula ng dangdang tao. Sa mga eskwelahan sa Guangxi, libu-libong estudyante at mga guro ang nailikas sa pamamagitan ng nasabing rescue carrier. Ayon sa mga otoridad, halos walang tigil ang mga rescue workers sa pagtatrabaho para maisalba ang mga stranded na residente at simulang malinis ang mga lugar na humupa ng baha. Ang babaeng ito naiyak na lang ng madatna ng nabaha nilang bahay. Nalubog sa tubig ang matatandang kahoy na ginamit sa kabaong ng kanilang lolo at lola na ilang dekada na nilang iniingatan. 终于走到我们家了，看一下里面的情况。棺材板都出来了，这是给爷爷奶奶存放了10几年的棺材板，寓意就是长寿在我们这里。这全部是房间里面的东西清出来的。 Patuloy sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Chinese military at mga pulis at mga emergency units upang makatulong sa mga rescue operations. Gayunman sa lawak ng pinsala, aminado ang pamahalaan na hindi kayang madaliin dahil sa limitadong manpower at hihintayin na lang na humupa ang tubig bago matukoy ang lawak ng pinsala. Nagbabala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at maging alerto dahil sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas at buhaya na nakawala sa mga farm bunsod ng baha. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.